Magandang umaga, peeps! O, tsaa-tsaa sa umaga. Di ho ba? Si Alvin Alchico po ito. Nandiyan pala kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw na lang. Kasi pa may nakamonitor sa atin sa ibang bansa na gabi o di hapon. Magandang araw po galing sa Pilipinas. Si Alvin Alchico po ito. Welcome po sa Thank You, Doc. Siyempre, hindi kumpleto po ang puntahan kung wala si Ate B. Bernadette Sembrano Aguinaldo. Morning siya, Ate B. O para pa tayo ng color scheme. Napansin ko nga o di ba? Hello po, kape-kape o kung gusto nyo medyo energy drink, sana ho okay kayo. Siyempre, importante po ang ating usapan ngayon, importante usapang kalusugan. At eto, nung nakaraan sinabi natin HIV tumataas. Alam mo tumataas din pala sa balita, no? Diabetes, yung mga may pre-diabetes, hala. Sige. Tsaka yung obese. At saka obese. Yes. Obese, diabetes, hala, ayan. Sige. Pasalamatan natin, partner, bago mo introduce yung bisita mo, napaka-espesyal. At alam niya kung masasabi sa bisita mo pero mamaya ko nasasabihin. Binitin. Hindi, magpapasalamat na tayo kay Rafi Busano. Sa report po ni Rafi Busano, ito, alam mo naman, health reporter namin yan. Pag may report si Rafi, napaka-comprehensive. Thank you, Rafi, for giving us an idea. Now we are discussing it in a 40-45 minutes show. Good, Ate B. Sige. Anong gagawin natin? Tumataas. Ang tanong, baka akala nyo wala kayo niyan o baka mamay may diabetes na kayo o pre-diabetic kayo nang hindi pa natin alam dahil ang lang sintomas yan, di ba? Sige, puntahan po natin, kausapin natin ngayon ang ating kaibigang doktor, endocrinologist. Hello, doktora. Doktora ko po. Ang pinakamagandang doktor sa street nila. Sa street lang nila, ha? Kasi marami magre-reklamo na yan. Pinakamagaling, pinakamaganda sa street nila. Yan, Dr. Mia Focas. Ay, Doc, itong pag-usapan natin, nakababahala po yung pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong obese. At ang kakikibat po nun, Pilipinong may diabetes o pre-diabetes. Talk about the new statistics. First, I understand, galing sa FNRI yung statistics. Para lang may basihan tayo na hindi nila sabihin, gawa-gawa nyo lang yan kasi mga doktor nyo, hindi po, may basihan ang mga datos. Go ahead, Doc. Bumaba naman yung statistics, sorry, hindi ko makita kayo. Bumaba naman yung statistics ng pre-diabetes from 27.7 to about 23.5, ganon. Bumaba siya. Pero tumaas ang diabetes by 0.4. So, parang, what does that mean? Pwedeng yung ibang may pre-diabetes, nag-normalize na, pero mababa lang by mga 4%. Tapos yung ibang may pre-diabetes dati, may diabetes na ngayon. So, pero mababa lang naman din yung itinaas. Although, again, from 8.1% noong 2019, as of 2023, naging 8.5%. So, medyo tumataas yung diabetes. Syempre target natin ang pre-diabetes, bumaba para hindi rin dumami ang may diabetes. So, maraming factors yan, no? So, siguro yung access to, not just access to medication, it's just access to healthy food and lifestyle. Hindi, pero bago yung factors, yun po. Yung statistics muna, yung obesity hindi mo, yung obesity hindi mo nabanggit. Ilan yung obese? Sorry. Ay, nako, ang taas niyan. So, about 1 in 4 people would have diabetes. So, let's say, based on waist circumference, mga 25% sa mga more of females, no? Pero, if you take a look at the workforce ng mga Pilipino, so let's say, above 30 years old, 60% would have obesity, and it's not mataas yun ng 60%, ha? 60% ng workforce, ibig sabihin 60% na nagtatrabaho obese? Above 30 years old. The basis no age, above 30 years old, nagiging 62.5, ganon. Hala. Yes. Pero teka muna, sige, dapat natin i-clarify kasi mataas, ano po. Ano bang definition ng obese? Kasi di ba naalala mo, parang ako, nung niwinay ako, overweight ako. But there was a time na obese ako, meaning may batayan. Hindi mo siya pwede sabihin, mukhang ang taba mo, obese ka. Hindi gano'n. May basis yun. Yung cute, may cute pa ito. Kasi noong araw, ang basis lang was BMI, body mass index. So yung weight over the height in meter squared. Weight in kilograms
over the height in meters squared. So, syempre, pag malaas na talaga yung BMI, kung halimbawa obese class 2, so above 30 yung BMI, medyo hindi mo na kailangang masyadong i-measure ang waist circumference. Pero, usually talaga, etong basis ng obesity na to would be the waist circumference. Kasi mas akama yun sa mga Pilipino dahil yung iba, how should I say, mga Asians kasi, pag akala natin kung batay lang sa timbang, parang mapapayat tayo kung ikumpara sa mga puti. So, mas nagko-correlate yung waist circumference at waist hip ratio sa health status natin. So, sa mga high risk for heart disease, kaya ginagamit ang waist circumference. So, yung waist circumference sa 80 centimeters, yun yung cut-off for females, 90 for the male. So, maraming beyond that. Wait, sa waist lang muna. Alin doon yung overweight? Kasi may ganun, di ba? Alin doon yung normal? Alin doon yung overweight? Okay, sige, go. Basta waist circumference, waist hip ratio, yun lang yung cut-offs. 0.85 ang waist hip ratio. At saka 1 sa mga... Tawagin mo yung aso mo, gustong sumali eh. Nagagalit yung aso niya. May kapit Oo nga, maingay. Anyway, so hindi madidetermine kung overweight o obese through the waistline? No, it's pag mataas, obese ka na talaga. So ano nga yun? Anong waistline na obese ka? 30? Above 90 and above 80. Obese ka na. So mga nasa 36 siguro, I suppose, 36 no? 36 at 34, mga ganon. Hindi, 34 ako eh. Huwag mo nga ako idamay dyan. 34 ako eh. Sa mga females. As female. Ilan ba? 33 yata sa females. Ilan ba? Multiply. Diba? Hindi, 35 yun. Para maging 90. 90 ba ikamo? Tayo ko yung 35 ah. 35 inches to... hindi pa rin. Hindi pa 35 kasi 88 lang yun. 0.9. 36. 36 inches, Doc. 91.44 centimeters. Pag 36 inches ka. Oo. Sige na nga. So, yun yung obese. Matawad pa eh. 31.5 sa females. Okay. 31.5 sa females. Wow. So what does it say ngayon? Kung obese ka or kung overweight ka at obese ka, ano mga kaakibat na dangers? Kasi akala na, hindi, ang cute mo naman, ang gana mong kumain. Sarap-sarap mong kumain, nakakagana ka. Pero hindi po eh. May medical implication yun, Doc, di ba? Higher risk for diabetes and pre-diabetes, of course. Konektado yan. At saka, higher risk for heart attack, dyslipidemia or mataas ang cholesterol, triglycerides, fatty liver, mas marami. Fatty liver muna, which is a risk factor for pre-diabetes. Kasi yun nga hindi ko maintindihan, Doc. Kasi kung mataba ka, hindi ka ba pwedeng mataba pero healthy? Ano bang nangyayari sa katawan natin kapag tayo ay mataba? What's happening? That's a very good question. Pag sabi may good question, pag ako walang good question, para nakakapagtampo naman yun. Sabi mo mataba kami. Kasi go. May tinatawag na, yun nga yung issue noon, yung metabolically healthy obese. Ngayon mga ganun, parang obese ka, pero maganda yung mga cholesterol mo, maganda yung sugar mo, maganda BP. It's a myth, no? So initially, parang maganda lahat. But you are still at risk in the end. So it takes years for you to develop all of these things because with that, mas mataas ang inflammation sa katawan. So, mataas yung inflammatory markers that can actually destroy yung mga blood vessels natin para nakakadeposito doon yung mga cholesterol. Tapos, higher risk for fatty liver na hindi pa natin masyadong, wala yan sa annual PE, no? Hindi yan tinitid or hindi agad nagagamot. So, you are still at risk kahit ngayon, maganda yung resulta mo. Ito na naman, maganda yung pasyente. Kasi pag sinasabi, pangit po yung pasyente, pangit yung parameters, hindi mismo yung pasyente. Pangit yung
laboratorio, pag pangit yung laboratorio mo, later on, pag maganda ngayon, tapos obese ka, papangit din yun later on. Tapos at risk ka para sa mga, aside from the yung mga osteoarthritis, at risk ka sa cancers, ang dami ngayon yan, cancers, related to obesity, kahit na metabolically healthy ang parameters mo, yung mga numero mo. So, paano gagawin ng mga taong nasa overweight pa lang or nasa obese pa lang? Kasi sabi mo 60%, mataas masyado yung 60%, Doc, sa 35 and above na mga empleyado. Mataas. 30 years old up to 60 plus years old. Ganon. So anong gagawin? Anong recommendation mo? Ano bang pwedeng gawin pag ganyan? Kasi hindi naman pwedeng magpapapayat ka ng agad-agad. It's a lifestyle, no? Alam mo kasi ngayon, 'di ba, may mga gamot na. Kaya medyo mas maganda na nga ngayon na people are aware about obesity. It's just that it's very difficult to manage obesity at this point because of the access. Yung halimbawa sa exercises na lang, dito sa akin medyo mahirap ka humanap ng place to exercise. Buti na lang may gym yung building, no? Pero access to food, kasi if you take a look at the FNRI data, alam mo, ando pa rin yung sa talagang rice people kasi tayo. Yeah. Rice people. Tapos if you take a look at the data, yung food at home, talagang walang gulay. Yung so talagang kanin, tapos syempre may itlog, meat. Tapos pork, yes, puro ganon. Doc, so mas importante bang i-watch natin yung food natin kaysa yung galaw? Kung ang pinag-uusapan lang natin ay pumayat. Both galaw pa rin at saka food. Ganito, mas mahirap kasi i-burn ang food. Once hindi mo masyadong makontrol. Kaya focus ka muna sa food intake. Pero magandang mag-exercise dahil, again, it will improve the good cholesterol. Mas madali mong mababurn yung food, especially the carbs that you took. Mas madali yon. Pero you have to focus on the caloric intake talaga. Yung food talaga na yun ang mas importante. Siguro mga 80 to 90% of your weight will be governed by your food intake. So sa mga kababayan natin, it takes a process. Kasi nandyan na yan, nasa state na sila ngayon, na nasa obese na sila o overweight na sila, Doc. Proseso yun bago sila bumalik sa kasing katawan nyo ni Ate B. Halimbawa na hindi siya ganun kasimple na, isang flick of the finger, papayat ako bukas. Hindi ganun kasimple, Doc. Oo, mahirap mag-weight loss at mahirap din mag-weight maintenance. Kaya sinasabi ko when I manage my patients who are obese, it is a commitment. Hindi yan pwedeng lingas kugon. Kasi madedepress ka pag na-regain mo. Kailangan continuous. Halimbawa, yung iba na binibigyan ko ng gamot for pre-diabetes and obesity, kasi ang unang tanong, syempre, hanggang kailan ako magagamot ng ganito? For pre-diabetes, pwede ka pang mag-off ng gamot eh. Pag diabetes, medyo mas mahirap i-off yung gamot, although may diabetes in remission. For pre-diabetes, pwede pa, basta commitment mo nandun sa lifestyle modification. Kasi at first, itong mga gamot na to can suppress the appetite. But, at na-suppress nga yung appetite mo, so less of food intake. Kailangan, pag nag-off yung gamot, ganun pa rin, less pa rin yung food intake. Kasi itong mga gamot na to, for now, they do not increase your metabolic rate. So, ibig sabihin, kung ano lang talaga yung na-suppress lang yung appetite mo. So, yun lang. Tapos, mag-exercise ka para hindi mag-flabs, gano'n. So, again, commitment yan sa iyong caloric intake and the exercises. You have to do muscle building exercises para mas madali mo later on ma-burn yung kinain mo. Kasi yung muscles matter a lot. So you have to move your legs kasi ang lalaki ng muscle group doon. So you burn more. Pero Doc Mia, ang problema ko kasi is, paano ko gagawin ang sinasabi mo kung ako mismo, hindi ko nga alam na pre-diabetic na ako. I think yun ang isa sa mga problema doon. Hindi nila alam na hindi, okay lang ako, medyo mataba ako, agile naman ako, nakakaakyat ako ng second floor, third floor, okay naman ako, di ba?
Tuloy-tuloy lang silang kain kasi hindi nila alam na sa pre-diabetic. Yes, feeling ko it's important for you to define ano ba ibig sabihin ng pre-diabetic? What are the signs and symptoms na meron na akong pre-diabetic? Wala. Diabetes. Wala kasing signs and symptoms. Wala. Yun lang. You just see it sa labs, no? And of course, pag overweight or obese ka, talagang you have to do your lab tests. Kasi that's the only way para you see the numbers improving pag when you do lifestyle change. Wala simptomas unless naging diabetic ka na. Hindi, pero sabi mo kasi, workers group ito. Hindi ba pwede na ang change nandun sa companies na when they do, kami mag-annual physical exam kami this June, ano? Hindi ba pwede isali doon ang mga tests to determine if a worker has a pre-diabetic state? Kasama naman ang fasting blood sugar at saka yung ang problema doon, in most companies, hindi nila sinasama yung hemoglobin A1C. Although hindi naman yan kasama sa ating guidelines sa Pilipinas, pwede namang isama yon sa A1C. Kasi ang problema lang naman, kaya hindi namin sinama sa guidelines yon. Kasi, remember, these are, how should I say this? Sakop niya yung buong Pilipinas. So there are some labs that do not carry the proper A1C machine or assay. Okay. That's the only reason. But if you take, kaya ang nasa parameter doon sa guidelines would be the 75-gram oral glucose tolerance test, no? O kaya yung iinom ka ng matamis, kukunan ka ng fasting, tapos iinom ka ng matamis, tapos after 2 hours, kukunan ka ng blood sugar ulit. So, twice yon yung OGTT. Wala nga ganyan, Doc, sa amin. Wala. Ang naalala ko lang sa amin, hindi ka kakain ng 8 hours ba? 8 to 12 ba yun? O 10 to 12? 10 ano to tawag 12. doon? Kung kasama ang cholesterol, usually sinasama yung 10 hours, no? 10 to 12 hours pag may cholesterol na kasama. Pero pag fasting blood sugar lang, 8 hours lang. Tapos yung A1C level, kasi nakadikit naman yung A1C sa dugo natin, it does not require fasting. So, you can get it any time of the day. So, HbA1c, ang pre-diabetic would be 5.8 to 6.4%. It's important. May ganyan kasi. At ibig magtanong ka, silipin, kasi nandito yung test ko eh. Yung test results ko eh. Dok, so yung mga pasyente mo, kadalasan nauuntog pag nakikita yung blood test nila. Alam mo yun, yung biglang, Dok, tulungan mo ako. Or, is it, ano bang motivation nila? Kasi pupunta ako sa beach kaya gusto ko pumayat. Ano ba yun? Ganon. Yung mga short term, ikakasal ako or magiging abay ako sa kasal. Usually, mga short term plans, pero hindi health. Hindi gamitin natin yung mga short-term kung madalian ng gusto. Just to jumpstart it. Inom ng green tea tablets, supplements, magpa-inject. Pero ano yun eh? Short-term yun eh. Anong say mo dyan? Kasi yung isa sinabi mong lifestyle change, mas mahirap yun eh. Sira na! Tapos sa mahirap. Meron nga ako sinabi, Doktora, papayatin mo ko kahit sa illegal na paraan. Parang sira mo. Parang dinamay mo pa yung doktor mo sa kalokohan mo. Ano ba yun? So, anyway, kasi hindi ako yung tipong namimigay ng supplements. Kung walang, mahirap yun, it's dangerous kasi hindi mo alam yung side effects. Kaya nga siya supplement, hindi siya nagkaroon ng efficacy study, safety study, walang ganyan. So, supplement lang siya. So, hindi saka sisirain mo naman yung reputasyon naman ni Doc Mia. Kahit kaaway ko yan, labs ko naman yan, pag reputasyon niya yung nakataya. Hindi, kaya yung yung mga ibang pasyente, wina-warning ako kasi ang dami nilang nababasa or nakikita sa book. So you have to be careful kasi pwedeng masira yung atay mo sa mga ganyan. Anyway, so ang ginagawa ko talaga, tinatanong ko kung, tinitingnan ko yung family medical history, syempre, personal social history, para masabi sa kanila na it's not that easy, no? You are still at risk. Hindi to
for ganda points only. Kailangan meron kayong yung outlook, how long do you want to live, no? Kasi or commitment. When you have diabetes, when this proceeds to diabetes, yung life expectancy mo nababawasan na. So you are also quality of life also, no? Oo. Quality of life, mas marami kang gamot later on. Kaya early pa lang, mas mag-intervene na tayo. Hindi lang for ganda. Yung tuhod mo, mas mahihirapan na yan. And also, I'd like to say yung, alam mo, sugar in itself, no? Sugar, yung the more addicting one na, thanks to smoking ngayon. So sugar, mas higher risk mo for aging. No? Tayo. Nakakapangit. Ang mga tao mahilig sa matamis, madaling tumanda, no? Yes, kasi nagkakaroon ng alam mo yung glycation, kasi pag nag-glycate or pag nag-a-attach ang sugar sa iba't ibang cells, no? So nagkakaroon ng namamatay yung mga cells mas madali. So mga ganyan. Okay, anyway, nakita ko na yung resulta. Ano kamo yun? Anong importante? At hindi pasensya ka na kasi sa mga workers, na ano ako dun na-alarm ako sa sinabi niya na 60+% sa workers 30 years old and above obese. Hindi ba nakakaabahala yun? Hindi ba, Doc? Ano dapat, Doc, yung sa chemistry? Sa blood. Ay, hindi. Lipid profile ba yun? Ay, hindi. Cholesterol profile. Wala yan. Yung obesity talagang measurement yan. Waist circumference at saka... Pero yung pre-diabetes, nandun yun sa lipid profile. Ay, hindi. Sa fasting blood sugar lang yan. Ang dali-dali. Hindi, nasa banda nga dun. Kasi yung tao, isa pa yun. Actually, problema din yun. Hindi rin marunong magbasa ng results. Kami, nakita ko lang dun, chemistry, lipid profile, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL. Well, it doesn't mean to them. Yung FBS mo na tingnan mo. FBS? Ano ibig sabihin ng FBS nga? Fasting blood sugar? Yes, oo. Yung FBS ang titingnan. Wala naman nakalagay dito na FBS. Baka hindi naman ako tinis ng ganun. Bakit hindi kinuha? Pinagpas ka na nga, hindi ba kinuha? That's not fair. Ulitin na lang natin. Baka hindi kasi, ayun, may FBS nga. Yan, tama. Yan, nasa unahan pala. Yun nga, under sa chemistry nga yun. Binasa ko na kasi yung chemistry. Yun yung FBS, hexokinase ba to? Kinase. Hexokinase. So, yun yung method method of testing nila. So ano dapat ang results nun para hindi ka masabing pre-diabetic? Ang normal fasting blood sugar would be from 80 milligrams per deciliter to 99 milligrams per deciliter. Or in millimoles, 4.4 to 5.56, mga ganyan. So ibig sabihin, Ate B, ano na ako? Pre-diabetic ako. O kita mo, hindi ko nga alam. Ako 5.82. Ay, oo. Tapos may arrow siya pataas na ganun. Yun na nga. So things like that, Ate B, dapat tayo as an employee, kaya ko siya pinesent, kasi sinabi ko na rin yun sa akin, this was done in February before I went to Europe. Kasi nagpa-test ako. So dapat alam mo yan, may arrow pataas, 5.82, pre-diabetic ka na. Or one of the parameters ng pre-diabetes, meron ka. Yeah. Tama? Ay, the dog is there. Dog, isali mo yung dog niya sa likod mo. Si Mitra. Mitra. Hi! Hello. Cute po ni Mitra. Ay, naku. Ay, Doc. Okay. Babalikan natin yung lahi. Si Alvin. Baka naman... Ano gusto mo ibig sabihin lahi? Paano to? Breed? Hindi lahi. Ibig na sabihin yung mga forebears mo. Oo, may mga pinamana sa atin ng ating mga ninuno na kahit na healthy ka pa, takbo-takbo ka pa, mataas pa rin talaga mga numero mo. Ano ba yan? Yan. Ganyan. Yan talaga. The more na kung, alam mo, yun ang problema when I do the history sa mga pasyente. Wala silang pakialam, kaya hindi nila alam yung mga family medical history nila. Ngayon, dapat may pakialam kayo kasi pwedeng nasa lahi. Hindi, actually, come to think of it,
with diabetes and pre-diabetes, it's not really necessarily in the lahi. It's in the lifestyle. It's all in the house. It's all in the house because halimbawa parehong pagkain naman niluluto. It's all in the mother usually. Ano niluluto na nanay. So kaya in one household kung may pre-diabetes at may diabetes. So ganun ang nangyayari. It's all in the family. It's not genetics unlike yung cholesterol na pwedeng genetics. In other words, Ate B, wala kang pwedeng sisihin. Sa lahi mo, ikaw. Tama ba, Doc? Ikaw. This is your own actions that lead to pre-diabetes or diabetes. Ako naniniwala, magulang mo nagtuturo sa bahay eh. Bata ka pa lang, sinanay na yung bibig mo. Oh, hindi lahi yun. Hindi lahi yun. That is still lifestyle and influence. Oo. Hindi mo pwede sabihin na hindi kasi ang nanay at tatay ko diabetic. Malamang ako hindi. Hindi siya ganun. Lifestyle talaga, Doc. No? Doc Nia? Correct. At saka yung exposure ng mother habang buntis siya. No? So ano yung pinagkakakain niya? Kung ano kinakain ng nanay, nakakain din ng baby. Alam mo yun? Tumataas din ng sugar ng baby o tumataba siya. Dahil ang taas ng sugar ng mommy. Ganyan. So, meron ding talagang intrauterine exposure as well as smoking, ganon. Doc, sorry, balikan ko yung datos ko. Yung anong number dito na magiging diabetic ka na? So, di ba may 5.82, 104.88. Anong number doon na para sabihin, anak ko, patay ka, diabetic ka, you need to take medicines? Diabetic ka, sige. Yung FBS mo would be 7. Malapit-lapit na, TV. 5.82. Or 126 milligrams per deciliter. 7 Ay, hindi. Parang 104.88 ako doon. Yeah. Ano ka? Pre-diabetic ka talaga. Pre-diabetes. Kasi from 100 to 125, that is pre-diabetes. Okay. So let's discuss about pre-diabetic. Sige, TV, you have a question first? Go ahead. Ang tanong ko kasi dun sa mga pagkain na eh. So mauna ka muna din kasi ang curious lang ako if it's sugar or pwede bang protein na can actually make you diabetic. But anyway, you first, yun sa FBS mo muna. Sige. So ngayon sa gobyerno, may sapat ba na programa ang gobyerno? Kasi are you connected to government in any way or hindi private ka naman, di ba? Hindi ka konektado sa DOH, di ba? Hindi, sa PGH lang ako. PGH, okay. So, may approach ba yung gobyerno sa mga pre-diabetic na kumbaga may libre bang gamot yan? Tama ba yung kampanya natin? O walang tulong whatsoever? Ikaw, na ordinary Filipino, will take care of yourself? Walang coverage ang pre-diabetes. Diabetes lang merong metformin. Pag diabetic ka na, parang too late na hero. Kung nandun na yung sakit, yung preventive natin, medyo kulang. So ano dapat as an expert, as an endocrinologist, ano yung pwedeng gamitin ng DOH, pwedeng hindi, pero based on your idea, ano ba dapat ang gamitin natin? Let's shift the focus on pre-diabetics. Sige, go ahead. Yeah, we have to not only pre-diabetes, yung obesity kasi the root cause of a lot of illnesses would be obesity. We have to address that. Ang problema kasi dito ngayon, we are addressing the disease already, hindi yung risk factors. So wala tayong it's very difficult kasi you have to have yung food program, 'di ba? Parang nutritional program. Again, also the safe spaces for you to do exercises. Buti meron sa Makati, pero sa ibang mga lugar wala masyado. Pollution has to be addressed. Diba? Naman kahit nag-exercise ka, nalalanghap mo naman yung tambucho, baga mo naman matamaan. So it requires a whole lot of, how should I say, it has to be a bill or a law that is passed on. Plus the money that will cover these things. Kailangan mapunta doon, hindi porke ayuda tapos mamimigay ng pera, saan mapupunta yung pera, alam ba nila kung anong kailangang bilhin na healthy food. As you can see sa FNRI data, it's carbs and proteins in the form of pork. Hello, nandun pa kayo 3-in-1 coffee, ano ba? Oh no. Oo, mahilig tayo sa 3-in-1. Yung sinasabi mo. So parang
hindi tayo naka-focus on the lifestyle improvement, but hindi umaangat. In the first place, kulang din naman yung budget ng ordinaryong Pilipino to buy healthy food. The access to healthy food is limited. Impressed ka ako, at least umpisahan na in schools, wala na yung sugar-sweetened beverages, supposedly. So that's a step. So siguro yung education regarding front of package labeling, or kung halimbawa, kung mag-food analysis man lang yung mga gumagawa ng mga product na to, although kasi it requires a lot of budget for food analysis. Mahal yun, para alam mo kung ilang calories from fat, ilang calories from whatever protein, or kung may sugar. Limit siguro, it has to be a law na you limit the sugars na naka-incorporate sa snacks ng mga bata. Oo nga, yeah. Gawa tayo ng party list kontra taba. Ikaw yung nominee namin, ni Ate B. Gusto mo ba? Kontra taba, Congresswoman Mia Fojas. Maganda naman pakinggan na. I'm looking for someone who can help us with a group na support group for obesity. I'm looking for someone para to encourage, to educate man lang. Kasi tuwan-tuwa nga ako yung si Cynthia Duntz, meron akong friend sa Facebook. She started the diabetes support group, and it's ongoing. There are doctors within. We're trying to answer some of the questions, no? At least tapos monitor din yan. Halimbawa, merong gusto mag-market ng supplement, hindi ka pwede yung ganyan. So, maganda yung ganon. So, sana meron din kami sa obesity. Yun nga lang, kailangan walang conflicts of interest. Tama. Kasi baka magbenta. Sige, Ate B, 10 minutes, go. Yung may tawag sila yung loving your body, 'di ba minsan may ganyan. Merong ganyang movement na parang love mo yung body mo kahit na sabi mo bilugan ka Pero paano yung kontra doon sa concern ng mga doktor na baka mamay napapahamak yung kalusugan mo? Oo nga, ganun nga. Hindi kasi totoo yung... okay naman na love your body, okay yun. Pero you have to take care of your... you have to look at your parameters. Hindi pwede, you cannot stay like that. It's okay for your self-esteem, but you have to take care of your health as well. Tapos, Doc, yung sa dieta, asukal lang ba iiwasan ng mga matataba? O may sinasabi silang... Minsan pag may diabetes, bawal rin sobrang protina. Yung iba pang mga binabantayan, lalo na kung komplikasyon na ang pinag-uusapan. Iba na yon pag may problema na sa kidneys. That's why ine-decrease yung protein intake. So, siguro what matters is not just the sugar and that yung ultra-processed foods, yun yung problema natin. Kaya nagiging at risk for cancers also. Higher risk for cancers ang ating mga pasyente, obese as well, kaya medyo mas mahirap. Kasi remember, these ultra-processed foods contain some stuff that can preserve, and also, hindi siya masarap kung kulang ng fat. Anong example ng ultra-processed food? Can you give me an example? The canned goods and the mga, hot dogs, mga gano'n. Buti na lang, walang NTRCB dito, gumanong ka pa. Tapos madulas. Mutigan kasi siya madulas. Try niya i-edit yung brand. So, mga mga hot dogs, canned meat, yun ba yun? Ultra-processed ang tawag doon. Yung mga hamburgers, hindi siguro. Hindi naman, unless nga yung processed siya, hindi siya ultra-processed. Pero hindi siya ultra-processed. Yung mga tocino, ultra-processed ba yun? Depende sa gawa, pero yung mga frozen, I think processed siya, not ultra-processed. Kasi it matters yung number of steps para before you cook it. Mia, I think isa din sa problema siguro ay, bakit kasi ang mahal to eat healthy? Bakit kailangan maging mahal ang pagkain ko ng healthy, di ba? Ang problema kasi access, sabihin natin, ang healthiest kasi gulay. Okay? Yung access sa gulay ng mga tao, kulang siguro. Kasi hindi rin na-train ang palate sa mga bata. Anyway. So, kailangan pang i-process. Yung Gerber na, shucks, ano na naman. Yung brand na naman ng Gerber. Sorry. Diba kailangan gano'n? Sa Gerber. Na pwede mo namang gawin sa bahay, no? Pero syempre, also, we have fast lives.
So, kailangan, gusto mo instant, kaya mas convenient for mothers, ganyan. So, medyo, kaya nagiging mas mahal. Also, mahirap nga naman, ipa-stay fresh, ipa-keep fresh yung mga vegetables. Kaya you have to learn how to kinda naturally process it at home. So, medyo mahirap for other individuals. But even fruits and vegetables, mayroon din bawal doon pag pre-diabetic. Di ba nalala ko dati you told me about it, although sa diabetic na yun, yung saging. Akala natin healthy saging. Hindi, ako natagtad ng sugar. Ang sarap, no? Kasi nga, pangimagas pa yan after a carbohydrate load. Yes. Ayan. Tapos, di ba so, tayo... avoid banana, Doc? Actually, may banana kami palagi sa bahay. No, avoid, kasi mura eh. Hindi, kung may bananas kayo, you have to limit your carb na. Okay. Tanggal mo na muna yung kanin mo kasi parang kung yung whole banana, parang isang carbohydrate meal mo na yun. Pero kung saba, does it matter kung saba naman o it doesn't matter? Pareho lang din pa kahit saba, meron pa rin. Saba is lesser yung glycemic index. Depende sa syempre, hindi banana keto, no? Depende yung nilaga lang, masarap yung nilaga eh. Nilagang saba. Depende rin sa kahinugan, no? Pero the more hinog, the higher glycemic index. Pero, pag medyo okay lang naman, yung the usual, yung nabebenta sa kalsada na boiled saba, it's lesser ang glycemic index yan kesa sa mga lakatan. Ano ba yung vegetables na accessible sa masa? Kangkong, malunggay. Ano ba pinaka-healthy doon? Cabbage, mahal naman ng cabbage. Mahal yun. Yung repolyo, di ba? Mahal yun. Mas mura yung mga kangkong. Hindi ba pwedeng kangkong? Ayan, very accessible. Saluyot, malunggay. Sayote, ang dami-dami, promise. Sayote, mura yan. Sa Baguio. Mura sa Baguio. Correct. Sa kanan at kaliwa, puro chayote. Sobrang puro chayote. Oo. Okay sayote. Kaya nga, okay yan chayote. At saka siya, make it more yung mas rainbow-colored vegetables. Kaya, yes. Green, yellow, so kalabasa. Kalabasa. Wala bang, Doc, wala bang mga hacks? Like, maraming tubig bago kumain, huwag kumain bago matutulog, after mga shortcut. Diet. I mean, for those who are pre-diabetic, meron yung mga ganyan. Halimbawa, start your meal with vegetables and then you put kung for those who like salads, do a vinaigrette, so put a little. It doesn't matter kung anong ilalagay mong vinaigrette, hindi kailangang apple cider vinegar. Pwede ka naman balsamic vinegar. Kasi when you start eating carbs after, kung magkakanin ka, magja-gelatinize yon. So mas less yung tendency mo to digest it agad. So when it's gelatinized, mas mabagal ang absorption, so mas mabagal ang taas ng sugar mo. Mga ganon. Or you can eat your proteins, more of proteins than the carbohydrates for you to burn, and for you to be able to use the proteins more and then burn your carbs easier. Parang ganon. So less of the fat always. Okay. So ang last 3 minutes natin, ilaan natin sa iyo. Ano yung recommendations mo sa gobyerno? Ganyan na, ganyan na yung kataas. At saka recommendation din siguro sa individual. We can appeal actually to the individuals. Kasi ang gobyerno hindi naman niya masasakop lahat. Sobrang dami po natin. Remember, wala naman tayong ganong karaming pera. Doon muna sa recommendation sa pangkalahatan sa gobyerno at recommendation sa individuals na meron ng pre-diabetes. Go. May program ang government ngayon. Anong tawag nun? Yung free yung laboratories. Pero ganyan eh. So, saan? Sa PhilHealth ba yan? Meron eh. Oo, nalimutan ko na. Pero parang PhilHealth yun, yung parang konsulta? Ayun, konsulta package. Oo, konsulta package.
So, kasama doon yung fasting blood sugar. Gamitin nyo na yun. Sayang naman yung pinagbababayad sa PhilHealth. Doon mo makikita yung FBS. Hindi ko lang alam kung kasama yung HbA1c. Pero at least with FBS, makikita mo kung pre-diabetic ka. Tapos, pupunta ka sa doctor mo, okay yung idea na yun, no? Maganda yung PhilHealth na yun. Tapos, para malaman, ang problema, hindi covered ang pre-diabetes na mga gamot. So, kailangan lifestyle modification. So, doon tayo papasok, no, na kailangang commitment po. No, ang problema, sana masuportahan po tayo ng gobyerno when it comes to the management of obesity and pre-diabetes kasi ito na yung risk factors kaya tumataas ang diabetes natin sa Pilipinas. So kailangan siguro matulungan tayo when it comes to infrastructure sa bawat lugar, sa Maynila, Quezon City, bawat lugar may assignment na so, kung saan pwede tayo mag-ehersisyo na safe, na hindi tayo ma-hold. Yan. Kahit anong oras, pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-exercise. Tapos katulad ng mga ibang sa ibang bansa, merong free doon na cycling na stationary bike. Yes, Kaya may mga ganun, lalo na sa, kung pwede, no? So, sa parks na pwede tayong mag-exercise, hindi lang jogging, mag-provide na rin sila ng mga cycling and walking na mga ganon. So again, for the access to food, healthy food, sana bawat barangay o bawat community magkaroon ng programa with regard to access to fresh vegetables and encourage your children to eat vegetables. Kasi ngayon ang nakikita, yung mga magulang ayaw kumain ng gulay So nakikita ng bata sa mga magulang, siguro in schools, meron yan in another country, no, they had that education, so para alam din ng mga bata na these are the healthy foods. So tinuturuan ng mga bata at mga magulang kung ano yung healthy at mas magkakabenepisyo sa nutritional status nila. So education talaga, it starts from the ground, sa roots talaga sa family. And dito rin, no, importante din ang role ng community workers, yung mga BHW, barangay health workers. Health workers. Yung key in the communities. When you educate them, ang problema kasi noong araw, yung mga BHWs connected kung sino yung mayor. So kung iba yung mayor, nawawala na yung BHW. Kaya, gano'n na nangyayari sa ground. Yung programa. So, parang bata siya ni congressman or bata siya ni mayor. Gano'n na nangyayari doon. Kaya siguro yung mga BHWs, give them a license para may continuity. Hindi pwedeng ganito na link lang sila sa politika. Because they're the ones who are in touch with the communities, hindi naman yung mga mayor So, ground level tayo yung approach siguro in the government. To educate, it's very important. Educate, access, and then help yung pharmacologic management. Thank you very much to the Honorable Representative Mia Fojas of the Tabak Party List. Tabak Party List. Naging congress mo. Why not? Choknat, di ba? Magmula, si Sol. Ganyan nagsimula. Si Sol Aragones, naging governor, congresswoman. So, Sol, kung nakamonitor ka, good morning, Sol. Ayan, Governor Sol. Yeah. Doc Mia, thank you as always for being very generous of your time. Kahit anong oras po tawagan si Mia, papayag po yan. Papayag po yan. Maraming salamat, Mia. Pag may nagreklamo, isumbong mo sa akin dahil ikaw pa rin ang pinakamagandang doktor sa purok ninyo. Sa purok lang ninyo, ha? Thank you. Maraming salamat, Dr. Mia Fojas, isang batikang endocrinologist. Bye-bye. Happy Sunday, Doc Mia. I'm pretty sure maraming matututo sa atin. So, Ate B, ganun na. Ay, nako. Nakakalungkot po na hindi natin alam, nasa bingit na tayo ng diabetes, tuloy-tuloy lang tayo hanggang mahulog tayo sa bangin. Parang ganun yung analogy, Ate B. Hindi ka pa nahuhulog sa bangin, pero malapit ka na sa bangin without you knowing it. Kung tuloy-tuloy lang yung kain mo, lahat ng practice na ginagawa mo, gagawin mo, mahuhulog po tayo sa bangin. So that's why maigi na alam natin na, malapit na yung bangin, atras. Ibig sabihin nun, bawas ng kinakain mo at galaw-galaw para mabawasan ng timbang.
Ay, nako. Yun ang Sige. gagawin ko kasi pre-diabetic na ako. At least ikaw, TB, hindi pa malayo ka pa. Bantay-bantay. Pero importante, buti talaga may mga magagaling tayong doktor na nalalapitan. Ano? Tama. Si Alvin Chico po ito. Ay, sorry, Ate B. Sumunod kayo sa doktor. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Hanggang sa susunod na episode ng Thank You, Doc. Thank you, Doc. Bye.